Eto, si Congresswoman Leila de Lima, mga bossing, ay isa ho sa isa po doon sa prosecution panel. Nabalitaan niyo na po 'yon, 'di ba? Tinawagan ni House Speaker Martin Romualdez, si Congresswoman Leila de Lima at si Chel Jokno, mga kababayan. Sabi nung iba, nako, ayaw ng taong bayan na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kaya pala lahat po nung mga nag-congressman na pumirma po para ipa-impeach si Inday Sara Duterte, mga nanalo po 87% ng congressman. Ang ayon po, nakabalik, nakaluklok po sa pagiging congressman, mga bossing. Ano ibig sabihin nun? Nagustuhan ng taong bayan yung kanilang naging desisyon. Di po ba? Isa na nga po dyan, si Congresswoman Beatrix Luistro. Nakabalik ko, mga kababayan, di ba? Si Benny Abante lang ang hindi pinalad. So ngayon ho, mga bossing, ang dagdag sa prosecution panel, no po, bukod sila kaila Rog Gutierrez, nandun na yon talaga, nakabalik din yon. Rog Gutierrez, di ba? Sino pa? Sino pa? Beatrix Luistro. At dadagdag po si Congresswoman Leila de Lima at si attorney na congressman pagpasok, Chel Jokno, mga kababayan. Ito po, sinagot po si Inday Sara Duterte patungkol doon sa dadanak ang dugo. Grabe, no? Ako, mga bossing, nung narinig ko po yun, no? Nung narinig ko po yun, mga kababayan, sabi ko, saglit lang, parang hindi naman ganito ang isang naglilingkod bayan. Grabe naman. Sobrang harsh ng mga ginagamit na word ni Inday Sara Duterte. Kung doon sa mga press conference, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, madam, ma'am, ang ginamit na word, pugot ng ulo. Doon naman sa pangalawang press conference, sa loob naman po ng Kongreso, o doon sa piitan ng Kongreso, papatayin. Sinabi niya, rektahan. Meron akong inutusan para patayin si Martin Romualdez, si Lisa Araneta Marcos, at si Bongbong Marcos. Di po ba? Sabi ko, bakit ganun yung mga salita ng Vice Presidente? Talagang kailangan laging may patayan, no? Kailangan laging marahas. MLs de Lima slam VP Sara Duterte's bloodbath remark, it's mindless, arrogant. Oo. Ako, mga bossing, simpleng tao, walang posisyon sa gobyerno. Lahat ho nung sinasabi ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, hindi ko kayang sabihin dito. Ito po. Dahil alam ko, merong karampatang parusa kapag ka ikaw nagbanta sa mga tao kagaya nung mga sinasabi ni Inday Sara Duterte. Eto, mga bossing, ewan ko kung utu-utu na lang siguro ang maniniwala sa mga ganito at magsasaya. Magiging madugo ang impeachment. Ready na ako sa impeachment. Mga utu-utu na lang no? Grabe kapag ka na-impeach ka, ikaw magiging madugo, dadanak ang dugo. Di ba ibig sabihin hindi natanggap yung magiging sa kanya, hatol. Mga kababayan, basahin mo natin to. Incoming mamamayang liberal party list representative Leila de Lima on Sunday, May 18, no? Dismiss Vice President Sara Duterte remarks about wanting a bloodbath during her upcoming impeachment trial, calling it an example of mindless arrogant. Wala nang isip-isip. Basta kung nasa ko, sasabihin ko. Makakaapekto yan. Kung matatalino po yung mga DDS, aayawan na si Inday Sara Duterte. Dahil diyan sa mga sinasabi niya. Hindi. Karamihan sa kanila, uto-uto. Mas magpupunyagi pa po yan. Mas magsasaya pa ho yung mga yan, mga kababayan.
Kasi gano'n ho yung gusto nila, yung patayan-patayan. Oh, gano'n po yung gusto nila mga kababayan. Yung tipo po bang magmumura, "PI ka, ganito, ganyan." Oh, 'di po ba? Pagka si dating Pangulong Duterte nagmura, "PI ka, ganito, ganyan. Duterte, sigawan na ho ng ganyan mga bossing. 'Di po bang kapagka magaganda yung sinasabi, kapagka ho magaganda yung proyektong ilalatag, nonsense sa kanila yun. Gusto nila, "PI ka." Oh, stupido, yung mga gano'ng salita ho, wala ng isip-isip po. Arogante. Hindi pinag-iisipan kung ano ang magiging consequence. Siguro iniisip niya, eto naman mga DDS ko, mga uto-uto naman 'to, 'no? Kahit anong sabihin ko, oh, idol pa din ako niyang mga 'yan. 'Di po ba, mga kababayan? Sa isang matalinong tao, 'pag narinig mo yung mga sinasabi ni Inday Sara Duterte, mapapasabi ka, "Hindi ganito, 'no, yung mga gusto kong mamuno." Wala pong pinagkalayo 'yan doon sa mga North Korea. O 'di po ba? Kapagka meron kayong sinabi sa akin na ganito, ganyan, yari kayo, tepok kayo, ang lamok laging tepok, o baygon tiger katol. 'Yun yung commercial nung bata ako, eh. Sabi, diyan naman sila magaling, eh, braggadosya, ano, braggadosyo, mindless arrogance, toxic rhetoric, mga toxic na nga yung mga DDS, totoo, 'no, violence. Okey sa inyo yung mga gano'ng namumuno sa ating bansa, mga DDS? Okey sa inyo yun? Puro gano'n patayan, papapatay ko, papatay, yang COA, yung mga tipong gano'n, lugi kayo dun. Lugi ang bayang Pilipinas dun, lugi ang mamamayang Pilipino dun. 'Di ba isang isang mali mo lang, patay na yan. Mga DDS na, "Oo nga 'no, sige patayin na yan." Tandaan niyo, sa mundong ibabaw, kahit na limpak-limpak ang salapi mo, example na lang si Kibuloy, 'di ba? Kahit na limpak-limpak ang salapi mo, meron kang mga, dom-dom diyan, kapagka ikaw nasa oblo, walang saysay ang buhay mo. 'Pag namatay ka, wala ng saysay yung mga dom-dom mo, 'di po ba? Tapos parang sa mga DDS, sige patayin na yan. Pu puro ho gano'n, 'di po ba? Suspect pa lang, buyuin mong manlaban. Pagka nanlaban yan, 2,000,000 ka. 'Di po ba? Ay Diyos ko. Tipong walang saysay ang buhay sa kanila, 'pag trip nila, buyuhin mo, manlaban, para patayin na. Eto naman, yung impeachment trial, patayan din, maduguan. Hindi kaya 'to gustong takutin yung mga congressman na na magpo-prosecute sa kanya, yung mga senator na magja-judge para sa kanya, para naman, "Ganito ang mangyayari sa inyo, 'no, kapagka in-impeach mo ko, magiging madugo 'to." Siguro pinananakot nila, 'no, para ma-intimidate naman. "O ikaw, senator, iboboto mo ko para ma-impeach, ganito mangyayari sa'yo, dadanak ang dugo." 'Di po ba? If any, sabi naman ni Congresswoman De Lima, mga kababayan, "As a lawyer, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Marami silang paraan sa batas as a legal recourse for their clients. Pero sinabihan ko na rin talaga sila, 'Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga.'" Yan, sabi ni Inday. Si Sara Duterte pala 'to, 'di ba? "As a lawyer, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Marami silang paraan sa batas as a legal recourse for their clients. Pero sinabihan ko na rin talaga sila, 'no? Really, I truly want a trial because I want a bloodbath."
Sabi ni De Lima countered by saying that any consequences would fall solely on Duterte if any blood is spilled. No? It can only be that of the persons impeached, not the prosecutors, not the senator judge, not the administration, not the peoples. Oh, we make sure of that. To stress an impeachment trial is not a show of brute force, but a sacrosanct constitutional process of accountability. Eh kasi yung mga DDS, okay na, idol namin yan, huwag nyo nang i-impeach yan. Gano'n na. Kahit nawawala na po yung pondo, okay lang. Idol namin yan, wag niyong impeach yan. Gano'n ho, mali yung ano ng mga DDS, yung paniniwala. I-impeach niyo, madaming kaibigan si Sara Duterte doon sa Senado. Hindi mai-impeach yan. Kasi hindi na sige sabihin na natin na-impeach. Sabihin na natin hindi na-impeach. Dahil madaming mga kaibigan bumoto. Paano na yung pondo ng bayan na nawawala? 'Di ba? Hindi nga na-impeach. Pero hindi napatunayang hindi nagnakaw. Hindi lang na-impeach kasi mga kaibigan, dahil doon sa mga kaibigan. Hindi maipagmamalaki dapat 'yun, hindi okay ipagmalaki 'yun. 'Di po ba?